Maynilad, the water utility company, one of the giant companies in the utility sector, is coming to the Philippine stock market. Ang tanong, bibilhin ko ba siya? Before that, we have some other economic news. So, economic growth of 6% will remain elusive. So, nababasa ko rin yan, no, sa madaming article is that madaming analysts ngayon, I think less optimistic sila sa current growth trajectory ng Pilipinas. We'll see kasi last year is a massive disappointment. Maski BSP, less optimistic din daw sila on 2025 and 2026 PH growth. And then we have an foreign investor. Gusto daw mag-invest sa Terra Solar, which is SPNEC project. SPNEC hawak na yan ng Meralco. Kaya maingay ngayon yung SPNEC, and actually maski yung Meralco, it seems nagkaroon ng maganda-ganda siyang price action. You have the T-bills, di ba? Nag-start na silang bumaba. Mamaya pag-usapan natin to and how will this affect our investment in the stock market. But before I begin, update muna ng ating current state ng PSE. So I think na medyo resilient siya sa ngayon. Still in the negative year to date, makita nyo rito. Pero lumalaban siya. However, kanina lumagapak ang US market. So I'm not sure kung susunod ulit ang PSEI. So ayun diba? So US market talagang karon sila ng matinding selling pressure ngayon. So year to date or from the top, negative 8%. Pero interestingly, makikita niyo yung world index, Vanguard Total World Stock Index. Na majority ng component nito still US, and nahaluan siya ng international and emerging. Makikita nyo, siya, flattish. Actually, green nga siya, na pag nakikita ko to, parang ang basa ko nga dyan is, nagkaroon ng capital rotation. So, investors, they are selling US and pupunta sila ngayon to other financial markets outside US. Dahil sa ingay ni Trump, nagkaroon sila ng reason para ibenta yung overvalued na US market. And maybe nilalagay nila yan sa ibang market, di ba? Doon muna nila ipapark hanggat maingay pa yung US and Donald Trump and Elon Musk. Maging tanong yan is, let's say, nagkaroon nga ng capital rotation, magkakaroon ba ng dyan? Maambunan ba si PSEI? Mag-green din ba siya, di ba? Towards the end of this year. Meanwhile, I have my personal dividend retirement portfolio. I'm still on the green year to date. Kasi nga majority ng aking position or holdings wala naman sa main index. And those positions na meron ako, it seems resilient pa rin sila. And of course, makatanggap pa ako ng additional dividends throughout the year. So, may potential upside pa tong portfolio ko. Now, dito na tayo sa economic growth ng Pilipinas. So, pag ganito kasi, supposed to be yung first 1 or 2 years mo, dapat adjustment period yun eh. And then on the succeeding years, dapat doon ka na papakitang gilas. Pero, itong current administration ngayon, it seems, talaga sila eh. Parang pababa yung kanilang performance. Na mas personally, I'm also not that optimistic na ma-maintain natin lagi yung 6% na growth rate. Na actually mababa na yun pag emerging country and gusto mong mapansin talaga ng ng mga investor, outside investor, dapat 7% yan eh. Remember, daming inutang ang Pilipinas recently. So, kailangan natin ng stable or increasing GDP kasi may maintain tayo na parang debt to GDP ratio ngayon nasa 60.7 na nung third quarter di ba? Nag 61 na siya, baka feeling ko tuloy-tuloy na eh. Anyways, medyo nakabawi sila ng December. Pero yun na nga pag mas mabilis tayong umutang kaysa mag-grow, eventually baka biglang umangat yun. Yun yung pangit, okay?
And even the BSP, less optimistic sila sa Pilipinas, no? Until 2026, oh. Pinabasa ko ito kanina dahil daw sa commodity prices. Parang hindi naman, no? I think parang gold price nga lang yung umangat recently. The rest are, or majority of commodities are going down right now. So, not a good sign that even the BSP, hindi sila ganun ka-optimistic sa Philippine growth. And then, you have the T-bill rates, di ba? Pababa ng pababa, makikita nyo, nung March 11, 6.1. Nung nag-auction sila nung March 17, ayun no, di ba? Kasi nga, magre-rate cut or may news na magre-rate cut ulit ang BSP. Na yung rate cut cycle, mag-continue yan possible throughout the year kasi nga, pababa na yung inflation or nagko-cool down. So, how will this affect the equities market? Imagine kapag ito bumaba into, let's say, 4% or lower than that. Eventually, kunyari, next year. Di ba nga sa stock market ngayon, daming nag-yield more than 5 to 6%. So ngayon, makapaisip yung investor, no? Bibili ba ako ng T-bills or mag-invest na ako sa stock market kasi mas attractive yung mga yield naman nandun, di ba? So pag bumababa yung mga ganitong rate ng mga passive income or other forms of passive incomes out there, mas naging attractive lalo yung equities market. Ngayon, kapag binay up sila ng binay up kasi nga mas attractive na yung yield nila. Siyempre, ang susunod doon is capital appreciation. And finally, may outside investor na ang the biggest solar power project daw to sa Pilipinas. Ang tanong, pa-participate ka ba ngayon sa sa SPNEC? Ako personally hindi na. Di ba kasi may hawak na akong Meralco. Pero syempre siya yung bigger company kaya mas mabagal gumalaw to. Pero for sure mas maging stable yung performance nito moving forward. Ako kasi hindi ako ganun ka-optimistic sa mga solar project, no? Mas lalo na yung mga malalaking solar project. Na let's say hindi mag-materialize yung project na yun eventually, di ba? Okay lang kasi hindi naman siya yung sole asset ng Meralco, no? Part lang siya ng kanyang renewable energy na sector or segment. And I expected na potentially gagalaw talaga dito siyempre SPNEC, no? Is the smaller company. Ano ba market cap nito? Grabe. 62.5 million pala. Or I should say 62.5 billion pala market cap nito for certain company na wala pa ganong gumaganang asset, di ba? Na yung mga retail investor kasi gusto nila ng yung mabilis pitikin, di ba? Normally dito sila makipaglaro. Na yung mga naipaglaro dito dati, for sure, di ba, dami nang naipit. From the top. Negative 45%. So, wala na ngang dividend and ipit ka pa. So, yung mga ganyang klase kasi ng news, wala yan. Pansamantala lang yan. Short-term positive sentiment, pero eventually kasi yung titignan dyan is paano nagpe-perform si SPNEC as a whole na sa ngayon. Wala pa itong matinong asset wala pa itong nag-work na asset And yet, binavalue na siya, di ba? Way ahead in the future for 62.5 billion in market cap. Malupit yan, di ba? And last topic is Maynilad, no? Potentially the largest IPO. I think ang gusto nilang i-raise ata is around 1 billion USD. Pag nangyari yon, matik mid-cap stock na kagad siya or baka in the next rebalancing or in the succeeding index rebalancing baka ipasok siya sa mid-cap kagad. Ngayon, bibilhin mo ba to? Ako personally hindi, no? Kasi for sure, prepresyohan to at a premium price. Pero ang reason naman kasi nila rito, yes, prepresyohan nila at a premium price. Pero Maynilad, established company na to And kung makikita mo yung kanyang growth in the past, pwede mong basis dyan si DMC. Ito, dinownload ko yung kanyang latest press release. So, Maynilad, part siya ng DMC or may stake sila dyan. Maski si dati, si MPI, pero nag-delist na. So, makikita nyo, ayun more than double. So, mabentang ngayon yung mga water utilities kasi tatas sila ng tariff. Yun din yung mapapansin ko sa mga mga pumapasok ngayon na water utility bills. And hindi lang si Maynilad, maski si Manila Water, di ba?
Pag nagbabasa kayo ng report ni Manila Water, ganun din eh. Parang yung kanilang latest financial report, flattish yung kanilang parang volume overall, pero tataas sila ng rate. Therefore, ang nangyari is pumuputok yung kanilang profitability. Ayan. And because maganda performance nila, tataas sila ng dividend. Actually, sobrang taas ulit nung ginawa nilang dividend increase. Pero ang sakit nito, Manila Water is malaki utang niya. Okay. Kasi nga, yung mga gantong utility companies, magastos to sa capital expenditure eh. Na itong si Maynilad, for sure ganun din. Malaki din utang nito. And kapag nagbabasa ko ng report ni DMC, majority ng kanyang gustong i-capex ngayon, pinofocus niya kay Maynilad. Well, kasi maganda yung tinatakbo ng business. And maski hawak ko si Manila Water, hindi rin ganun kalaki yung posisyon ko rito. Kasi nga, malaki utang nito, okay? Malaki yung leverage nila, therefore kailangan continuous yung growth nila na sa nakikita natin na taas sila ng taas ng tariff, possible or malaki yung chance mag-continue yung growth nito.